Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan muna natin saglit itong Alyansa 11. 11 na lang. So, kahapon ako mismo ay nagulat din. Saksi rin ako. Kahapon binabantayan ko kung sasabihin po ba ni PBBM na Alyansa ng 12. Diba? Dahil sinasabi niya palagi, dapat 12. Dapat 12. So, yung dun sa Cavite, diba? Unang-una doon, nako, siguro naasar na rin si PBBM kasi yun doon sa Tacloban nila pagkatapos ng maaresto si Duterte, Tacloban yung unang-unang pinuntahan ng alyansa. So yun pong Tres Marias natin maliban doon sa kandidato ko na babae, si Abby Binay. Siya lang po yung dumalo. 'Di ba? Tapos sa lahat naman po, nako po, ito namang si Villar, yung tatay ni Camille Villar, naglabas ng pahayag hindi sila pabor sa pag-aresto ng ICC kay Digong. Isang maling move 'yun. Bakit? Kasi kabilang sa alyansa sa grupo ni PBBM ang anak niya. Hindi na po sila dapat naglabas ng ganun. And besides, anong pakialam ng sambayan ng Pilipino doon? Anong pakialam ng target voters ng alyansa? Ano ba ang target voters ng alyansa? Loyalista. Marcos supporters, PBBM supporters. 'Di ba na pumapabor doon sa nangyaring pagka-aresto kay Digong? Oh. Naglabas siya ng ganong pananalita para makuha rin niya ang simpatya ng mga DDS. Tapos si Camille hindi nagpakita ron sa Tacloban. And then Cavite wala rin, Aimee wala rin. 'Di ba? So doon hindi na binanggit ni PBBM ang pangalan ni Aimee. Tapos kahapon sa Santa Rosa, Laguna, 10 pa nga nabanggit ni PBBM, and then na diniretso niya ng 11. 11 sabi niya, 'di ba? Ng alyansa. Oh. Sabi niya, huwag nating gawing alyansa lamang nitong 11 na kandidato. Sabi niya pa nga diyan, itong 10 eh. Tapos binago niya itong 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Samahan niyo po kami. Diyan kami nagulat. Uy, official na ba? Nagsabi na si PBBM, pinaramdam na talaga kay Aimee. 'Di ba? Oh. Reaction ni Aimee. Sabi niya, hinggil sa hindi pagbanggit sa kanyang pangalan noong March 21. Sa Cavite yan. Sabi niya, ayos lang sa akin, wala namang problema doon. Okay lang hindi nakatutok ako. Nakatutok ako sa pagsisiyasat sa pagkuha kay FPRRD sa Pilipinas patungong dahig. Prior to this, mga kababayan, sabi ni alam niyo dito dapat mainis pa ang mga Duterte rito eh. Bakit? Sabi ni Sara, move on na tayo, hindi na babalik si FPRRD. Bakit sinabi ni Sara yon? Dahil nalaman nila na lahat ng atake sa ICC, lahat ng kaguluhan sa SOCMED, lahat ng ingay nila ay makaka-apekto ng masama sa kanilang request ng interim release kay Duterte. Because those noises creates simply an impression na hindi na ito babalik. Hindi na to isusurrender dito. Hindi na to pupunta rito, pahirapan na naman. Kasi nga, nakikita yung puwersa nila. Hanggang kanina, ganun ginagawa nila. Kaya sabi niya, tahimik na, move on na. 'Di ba? Para nga naman, walang masisilip ang ICC, yung mga judges. Now, ang ginawa ni Aimee nag-ingay. Nagpa-investigate. 'Di ba? So kontra ron sa mga Duterte, pero pagpapara sa kanya, halatang-halatang pabor para sa mga Duterte. Sabi niya unahin natin ang pagtanggol sa ating soberanya kaysa sa politika at kampanya. Yun naman pala mga kababayan, huwag nyo nang iboto. Unahin daw yung sa soberanya eh. Unang-una, hindi naman nakakasira ng soberanya yan eh. Bakit kanyo makakasira ng soberanya? Pag sinabi pang soberanya,
ito po ay may kaugnayan o kinalaman sa kakayahan ng bansa sa paggogobyerno. Tinuturuan, dinidiktahan po ang ating pamahalaan. Hindi nga tayo dinidiktahan ng ICC. Alam niyo ba kung bakit 43 lang? Sino po ba ang dapat sisihin dito? Bakit 43 cases lang ni Duterte sa ICC? Ha? Ang dapat pong sisihin dito si PBBM. Bakit? Hinarang niya. 'Di ba? Sinabi niya hindi na kami makikipag-usap sa inyo. Bakit sinabi ni PBBM 'yan? Yung ginawa ng nila Digong ng 2021 na petition, 'di ba? Para ipaubaya na sa local courts ang kaso, dininay. Inulit ng ng Marcos administration na deny. 'Di ba? Professor Chita Cabanza, 'di ba? Puro denial yung pambobola natin. Sabi nila, yung sinubmit ninyo, ganun din naman, wala naman nagbago eh. Dapat kung nag-i-investigate kayo ng 6 o 7,000 kaso, meron kayong ganung karaming envelope or folder ng investigation. At may kaso si Duterte sa local courts, wala naman eh. Kasi nga walang may gustong magkaso. So, eto na. Excuse me. Nasabi niya, tawag dito, unahin na lamang daw po yung sa pagkuha kay Duterte. Gaano po ba kaimportante sa buhay ng mga Pilipino yan, si Duterte? Tapos na ang kanyang termino. Sabi nga ni attorney kanina, di ba? Anong dapat ng katakutan pa kung wala ka namang ginawang masama? Di ba? Kahit saan ka dalhin, wala kang katatakutan. Sabi niya rito sabi ni PBBM. Nandyan po si dating Senador Cayetano, nandyan si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino at Senator Soto. Wala hong Amy Marcos. Sabi niya, ngayon yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo. Wala na tayong magagawa. 'Di ba? Talagang nagpapakita lang po talaga na merong family feud. 'Di ba? Meron talagang alitan sa kanilang dalawa. Na hindi naman po talaga rin malinaw sa taong bayan ano ang naging awayan nitong dalawa ni PBBM. Pero ang nakikita ko lang naman po rito talagang awayan nila, hindi po sumusunod si PBBM kay Tatay Digong ni Amy nyo. Di ba? Yun lang naman yun eh. Ngayon, ito lang yan eh. Kung tanggalin po si Amy Marcos, sa palagay nyo po ba, yung naniniwalang, tanong kita, Adsub TV, naniniwala ka ba na si Amy ay asset sa mga DDS? Kasi nagsusumiksik sa inyo eh. Diba? Kayo, mga Marcos loyalists, mga pro-admin, kawalan ba etong si Amy Marcos sa alyansa? Diba? Alam niyo, magmula po nang mag-investigate si Amy ng ganyan, kilala niyo naman ako eh. For the longest period of time, kontra ako kay Amy Marcos. Hindi ako natutuwa, hindi ako naniniwala na ang kanyang mga ginagawa ay technique lamang, ini-espiya lamang niyang mga Duterte, siya ay Trojan horse ni PBBM. Hindi po ganun kagago si PBBM na maglalagay ng kanyang kapatid, magtatanim ng espiya, at kapatid pa ang gagamitin niya. At pagka nahuli, mapapatay. Hindi rin naman po ganun kaengot ang mga Duterte. Di ba? Alam niyo, pagkatapos niya mag-investigate nito, ano sabi ng mga tao? Pati yung mga dating nagtatanggol niyan sa kanya. Sa akin ang JDB, hindi yan ganun si Amy, mabait yan. JDB, ano yan? Technique lang yan. Para pa rin kay BBM yan. Kapatid yan eh. JDB, blood is thicker than water. Wala na ho ko nabasang ganun. Parehong mga tao nagsasabi, ayaw na namin sa kanya. O sa mga vloggers, Mami Peng, si Mayora Peng ng Zelda 14. Nagkakaaway kaming dalawa niyan. Talaga ng debate lang. Hindi naman bugbugan, hindi naman bartagulan. Debate lang. Umayaw na rin sa ginagawa ni Amy.
Benji Contreras, umayaw na rin. Si Yayam Dizon, umayaw na rin. Oh, 'di ba? Yung mga Marcos supporters na nakasupport kay Amy kasi nga Marcos ang apelyido, ayaw na rin. Sila na yung nagsasabing hindi yan Marcos, Duterte yan. Yung ugali niyan hindi ganyan ng Marcos. Ako sa nakita ko naman talaga sa Marcos ang unity nandun eh. Nandun. 'Di ba? Pare-pareho halos ng pag-uugali. Talagang kakaiba lang si Amy. Alam niyo, para sa akin, hindi naman po siya kawalan sa alyansa. Mainam pang tuluyan siyang tanggalin sa alyansa. Kung bakit ba naman kasi ipinagpipilitan, nag-ano tuloy eh, nag-bounce tuloy eh. 'Di ba? Nag-bounce tuloy eh. Good evening. Late na. 'Di ba? Naalala ko kasi sinabi ni Amy nung una ay preferred niyang mag-independent. Ayaw niya po talaga. Nagkataon siya yung kandidato at saka si Camille ng Nationalista Party. Dalawa yan eh, di ba? Nationalista Party. Dating partido ni PBBM na tinalikuran niya dahil hindi siya kayang panindigan sa mga Duterte. Ngayon, etong kakapilit nila na isama si Amy sa lineup, o edi ito ngayon ang nangyari. 'Di ba? Kaya sa akin, hayaan nyo na. Pabayaan nyo na sila. O tatlo sila ni Cayetano. O si Pia. Sabi ko nga po kahapon, at least si Pia Cayetano, wala silang ginawang aksyon ng kontra. Dumistansya lang pagkatapos ng aresto. Kasi isa rin naman sila sa nakadikit kay Duterte noon. 'Di ba? Kako, madaling magawa ng paraan si Pia. Bukod pa doon, may kakayanan talaga sa trabaho bilang senador. Kumpara naman kay Bonggong nagtaksil kay Digong. 'Di ba? Pero etong si Camille, bumalabs at lalo na si Amy. Kaya nga mas mainam pa ho na iligwak na yang dalawa. Si Camille at saka etong si Amy. Diyan lang kay Camille eh. Dapat po mag-create na po si PBBM ng isang lupon na maglayang mag-iimbestiga independently. Mag-iimbestiga sa mga akusasyon ng korupsyon sa loob ng DPWH. 'Di ba? Kasi hodang ang tatamaan nito ay panahon pa ni Duterte dahil yung mga nagkagbagsak-bagsakang tulay, nanginig na tulay, 'di ba? Mga nasira ng mga flood control na ni-repair ng administrasyon ngayon at ang napahiya ay si PBBM. Dapat, 'di ba? Gawin na ni PBBM 'yun. At ang tatamaan po talaga diyan, ito pong si Mark Villar. Kaya ganun pa man, magkakasamaan din talaga ng loob yan. But for me, PBBM has to do that. Then para ngayon pa lang, wala nang di ba? Alisin na yan. Kumalas na. Pinakamaganda po, kumalas na ang nationalista candidates na yan. Si Amy Marcos at saka etong si Camille Villar diyan po sa alyansa. Di ba? Pangit kasi kung tatanggalin sila eh. Mainam kumalas sila. Boss JDB, di ba? 12 disciples, di ba? May sablay na isa, si Judas. Ay, nako. Alright, so iwan na natin to. Then